At mga ka-tube at mga kaibigan dito sa Denden Banayad YouTube channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para laging updated sa ating mga kwento ng buhay at inspirasyon. Ngayon, samahan ninyo akong pumasok sa kwentong hango sa bawat liriko ng awiting Pira-pirasong Pangarap, ang kwento ng katatagan ni Sofia. Sa sahig, may bubog pa ng mga araw na lumipas. Mula pagkabata, iba na ang tadhana ni Sofia. Siya ay batang matalino, masipag, at may mabuting puso, ngunit tila may bubog sa bawat hakbang niya. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang pinagmulan. Siya ay anak sa labas. Ito ang katotohanang ayaw tanggapin ng karamihan sa kanilang lugar at maging ng sarili niyang pamilya. Hindi man alam ni Sofia kung ito ba ay dahil sa kanyang anyo o dahil sa kanyang angking talino na kinaiinggitan ng marami. Ramdam niya ang lamig ng pagtanggap ng iba. Marami ang galit, marami ang naiinggit, at ang salitang anak sa labas ay tila sugat na laging nagdurugo sa kanyang puso. Bitbit ko sa bulsa ko, ang punit-punit mong ngiti. Wala na si inang mag-aaruga, ngunit nariyan ang kanyang ama na buong pagmamahal siyang tinanggap at pinatira sa kanilang tahanan. Ang ngiti at pagmamahal ng ama ang kanyang naging sandata. Kahit punit-punit na ang pag-asa dahil sa masasamang tingin at salita ng mga kamag-anak, dala-dala niya ang pagmamahal na ito bilang yaman. Kada hakbang may alikabok, kada bukas may kirot, pero hawak ko pa rin yung oras na atin. Sa bawat paglakad sa kanilang bahay, damang-dama niya ang puot ng mga kapatid at kamag-anak. Ang masasamang balita ay paulit-ulit na ipinapakain at nilalaso ng isipan ng lahat laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng gulo at paninira, may isang liwanag na hindi nagbabago, ang kanyang bunsong kapatid. Kahit anong laso ng ibuhos ng iba sa isipan ng bunsong kapatid, hindi ito naniniwala at nanatiling tapat ang pagtingin at pagmamahal niya sa kanyang ate. Siya ang nagsasabing, "Ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako at hindi ako naniniwala sa kanila. Kung mabuo man ulit, dahan-dahan lang." Lumipas ang panahon hanggang sa dumating ang pinakamasakit na yugto. Pumanaw ang kanyang ama. Nawala ang pangunahing tanglaw at tagapagtanggol. Mula noon, ang dating pagpapahirap ay lumala pa. Ang mga kamag-anak na dati ay kontra ay lalong naghari. At ang mga kapatid na puno ng inggit ay nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang lahat ng galit at poot. Kung masira man muli, hindi bibitaw. Ngunit hindi nagpatinag si Sofia. Sa kabila ng pang-aapi, panghuhusga at pagtataboy, lumaban siya ng may dignidad at tapang. Hindi niya hinaya ang diktahan ng iba ang kanyang halaga. Ang bawat pagbagsak ay ginawa niyang hakbang paitaas. Nanatili sa kanyang tabi ang bunsong kapatid, ang tanging saksi sa kanyang katapatan na hindi nagpadala sa panlilinlang ng paligid. Pira-pirasong pangarap, buo pa rin sa akin. Habang siya ay lumalaki at nagiging dalaga, ang mga pangarap niya ay nanatiling buo sa kanyang puso kahit tila hiwa-hiwalay ang mga pagsubok. Ang kanyang talino ay lalong nagniningning, bagay na lalong nagpapagalit sa mga naiinggit. Ngunit para kay Sofia, ang mahalaga ay ang kanyang paninindigan sa sarili. Pira-pirasong pangarap, ikaw pa rin ang hilaga ko. Sa gitna ng magulong mundo, sa dami ng direksyon na maaaring puntahan, ang pagmamahal sa sarili at ang tapat na suporta ng bunsong kapatid ang nagsisilbing hilaga, ang gabay na hindi siya naliligaw, ang bituin na laging nagniningning sa dilim. Pira-pirasong pangarap, dito ka lang sa dibdib. Ligtas ang kanyang mga mitiin sa kanyang kalooban. Nakadikit ito sa kanyang puso, tumitibok kasabay ng bawat hininga. Kahit anong sabihin ng iba tungkol sa kanyang pagiging anak sa labas, hindi ito makakabawas sa kanyang dangal at halaga bilang tao. Pira-pirasong pangarap, hanggang sa dulo, ako. Hanggang sa huling hininga, mananatili siyang tapat. Ang paglalakbay na ito ay sa kanya, ang tagumpay ay kanyang dadalhin ng may dangal. Sa lumang kahon sa mesa, nandun pa ang sulat mo. Sa paglipas ng panahon, may mga bagay na nananatili. Ang lumang kahon sa sulok ay nagtatago ng mga pangako at mensahe ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Kahit wala na ito, ang alaala ay nandyan pa rin. Medyo kupas na ang tinta, pero malinaw pa rin. Kahit anong kupas ng panahon at paglipas ng panahon, ang mensahe ng pagmamahal at katotohanan ay malinaw pa ring nababasa ng kanyang kaluluwa. Hindi nawawala ang diwa, lalo lamang tumitibay. May takot sa bawat gabi, may pag-asa sa umaga. Tao lang si Sofia, nakakaramdam ng pangamba tuwing dumarating ang dilim at lungkot. Ngunit alam niyang pagkatapos ng gabi ay laging may pag-asa na sumisikat kasabay ng araw. Ang takot ay bahagi ng buhay, pero ang tapang ang laging nangingibabaw. At sa gitna ng gulo, ikaw ang linya ko. Sa ingay at sigawan ng mundo,
Sa dami ng opinyon na nakalilito, may isang katotohanan na nagpapanatili sa kanyang balanse, ang kanyang prinsipyo at ang pagtitiwala ng kapatid. Kung may matira man sa atin, yun ang iingatan ko. Natutunan ni Sofia ang halaga ng konti at tunay na kaibigan. Kahit anong liit ang matira, kahit anong gasgas, ito ay iingatan niya ng higit pa sa ginto. Ang bawat labi ay may kwento ng paglaban. Kahit maliit, kahit basag, sa bawat piraso ng noon, ikaw ang liwanag ko. Hindi niya ikinahihiya ang mga gasgas at lamat ng kanyang nakaraan. Ang pagiging anak sa labas, ang mga pang-aapi, at ang hirap ng buhay ay naging ilaw sa kanyang paglalakbay. Ang nakaraan, masakit man, ay naging kanyang guro at tanglaw. Ikaw ang hahanapin at pag-umulan. Sa bawat pagbuhos ng ulan ng mga bagyo at problema ng buhay, ang kanyang pangarap at pananalig pa rin ang kanyang uuwian. Ito ang kanyang silungan, ang kanyang tahanan sa gitna ng unos, hanggang sa siya ay ganap na lumipad. Ito ang aral ng ating kwento. Ang katotohanan at kabutihang loob ay hindi kailanman natatalo ng paninira o inggit. Kahit anong laso ng ipakalat ng iba, ang matibay na samahan ng tapat na pagmamahal, tulad ng kay Sofia at ng kanyang bunsong kapatid, ay mananatiling matatag. Ang bawat piraso ng iyong pangarap, kahit watak-watak ng pagsubok, ay muling mabubuo at magiging mas maganda pa sa una. Ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa pinagmulan, kundi sa tibay ng puso at katapatan sa sarili. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pagsama at muling pagbisita dito sa Denden Banayad. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hi, ako po si Sofia. At narito ang awitin para sa inyo. Kung paano ko natupad ang aking mga pangarap na para sa akin ay pira-piraso lang, ngunit na yun ay bunga na. Sa sahig, may bubog-bang ng mga araw na lumipas. Bitbit ko sa bulsa ko ang punit-punit mong ngiti. Kada hakbang may alikabok, kada bukas may kirot. Pero hawak ko pa rin yung oras na atin. Kung mabuo man ulit, dahan-dahan lang. Kung masira man muli, hindi bibitaw. Sa mesa nandun pa ang sulat mo. Medyo kupas na ang tinta pero malinaw pa rin. May takot sa bawat gabi, may pag-asa sa umaga. At sa gitna ng gulo, ikaw ang linya ko. Mabuo man ulit, dahan-dahan lang. Kung masira man muli, hindi bibitaw. Kada hakbang may alikabok, kada bukas may kirot. Pero hawak ko pa rin yung oras na atin. Kung mabuo man ulit, dahan-dahan lang. Kung masira man muli, hindi
nakatira man sa atin, yun ang iingatan ko. Kahit maliit, kahit basa, sa bawat piraso ng noon, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang hahanapin pag umulan. Pira-pirasong pangarap, buo pa rin sa akin. Pira-pirasong pangarap, ikaw pa rin ang hilaga ko. Pira-pirasong pangarap, dito ka lang sa dibdib. Pira-pirasong pangarap, hanggang sa dulo ako